Kaloka talaga tong mentor ni Vice President Inday Sara Duterte. Nakasuhan na naman, guys. Grabe ba? O yan, sunod-sunod na yung karma ni GMA. Baka mamaya makikita na naman natin yan. Meron na namang collar ano yan sa leeg. Tapos mamaya naka-wheelchair na naman yan. Kasi 'di ba guys, going back sa mga kopong-kopong days, 'di ba si GMA biglang nagkaroon ng collar neck sa leeg. Tapos bigla din siya nagkaroon ng wheelchair. Kasi nagkakasakit siya every time na nakakasuhan siya. Kaloka yung mga eksena. Grabe Inday ha. Grabe VP ha. Ito yung pinagmamalaki mo. Ang daming complaints na kinakaharap. Ang daming nilalabag na batas. Anyway, thank you nga pala kay Takayra Miyamoto sa pagtulong sa akin sa pag-research. At, di ba, syempre, more brain, more knowledge. So, salamat. Subscribe nyo yung channel niya, Takayra Miyamoto. So, anyway, sabi dito, new graft complaint filed versus ex-President Arroyo over Malampaya Fund misuse. Nako, kinasuhan ng bagong complaint itong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Anyway, basahin natin. So, October 1 pa pala to. Former President Gloria Macapagal Arroyo is facing fresh complaint for graft and malversation over alleged misuse of 38.807 billion. Napakalaking kwarta oy. Napakalaking pera ba? From the Malampaya Fund. So dito guys sa pangalawang verse, stanza, wow. 'Di ba? Nagulat ako. Basahin natin pagpatuloy ang kabanata. So in a statement Sunday, National Association of Electricity Consumers of Reforms and Corporation, NASECOR, President Pelet Ilagan and bosses ng Consumer Alliance, Incorporation or BKI, President Roger Reyes said their complaint was based on a recent obtained Commission on Audit COA report completed in 2017. Which detailed the disbursements of the fund. So ngayon, ito yung naloka ako kasi 2017 pa to na meron hong discrepancy ang paggamit sa Malampaya funds. Pero 'di ba, bakit ngayon lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba nagkaroon ng action? So bakit ang tahimik ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ukol dito sa issue ni GMA? Kulay-kulay lang din ba 'yan? Ha? De porket kaalyado nyo, kaalyansa nyo, pagtatakpan nyo yung butas. Tama ba yun? Guys ngayon makikita nyo, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang sinasanto. Even though na kapartido niya sa Uniteam, basta mali, talagang kailangang harapin ang kanyang pagkakamali. So, isa lang yung napansin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, yung sinasabihan nilang weak leader, spoiled brat ko, no? Diba sabi ni Digong? Pero yung mismong mga kaalyado niya na malalaki at merong mga pangalan, 'di ba? Hinahayaan niyang harapin yung mga kasong dapat nilang harapin. Hindi siya yung kumbaga umaagaw sa eksena, hindi niya pinagtatakpan, kundi harapin mo ang pagkakamali mo. 'Di ba ganun ho? Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya katulad ng ibang mga nagdaang presidente, ibang mga nagdaang administrasyon na kapag kaalyado nila, pinagtatakpan yung issue. Hindi ho ganun si President Bongbong Marcos. Yun ho yung napansin ko sa kanya na dapat sana itong discrepancy na ginawa, 'di ba, sa misuse over the Malampaya funds noong 2017, dapat noong 2017 pa to, dapat panahon pa to ni Rodrigo Roa Duterte. Now I wonder, malaki din pala yung utang na loob ni GMA dito sa mga Duterte. Kaya pala sinuportahan niya in the first place, 'di ba, early campaign itong si Sara Duterte sa pagtakbo bilang presidente. Pero hindi naman nangyari dahil nag-giveaway siya. Pero anyway, 'di ba? Nakikita nyo na nakukuha niyo yung punto. 'Di ba dapat sana 2017 pa. Pero bakit ngayon lang? So, ang dami talagang kapalpakan ni kahit sa West Philippines Sea, dati hangang-hanga ako dito kay Pangulong Duterte. Pero nung napagtanto ko, ang baboy pala, ang tukmol. 'Di ba? Anyway, yan ho yung tinutukoy yung week yung week na meron yung week na walang sinasanto.
So, okay, pagpatuloy natin. So, the COA reports showed that the national government received 173.280 billion in royalties from petroleum operation of Malampaya Oil and Gas Well from January 2002 to June 2013, of which 38.807 billion, was categorized by the COA as improper disbursement due to non-compliance with existing law, rules, and regulation. So, in their complaint filed before the Office of the Ombudsman on September 28, the electricity consumer advocates allege that Arroyo abused the presidential discretion provided under Presidential Decree number 910. So, okay. Ito po yung nilabag ni GMA, di ba, ni Little Girl na batas, ay yung Presidential Decree 910. So, okay. Balikan natin yung panahon ng Kopong-Kopong days. Yan ho, binalikan na nga natin, di ba? So, balikan natin, di ba, yung 910 na yan, guys. At, di ba, nakakapagtaka. At masyashock din kayo sa pinakita ko na yan kung babasahin niya yan. Dahil ang batas ho na nilabag dyan ni GMA ay batas pa ho ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. So yung nilabag niyang batas ay yung batas ni FEM. Kaloka. Ito yun, no? Creating an Energy Development Board, defining its power and function, providing funds, therefore and for other purposes. So, 'di ba, ang batas na to ang anyway, basahin muna natin ng section 1. So, declaration of policy, it is declared policy of the state to achieve self-reliance in the country's energy requirement primarily through the intensified and coordinated exploration, exploitation, and development of indigenous energy resources in the order to accelerate overall economic growth. So, ang batas na to, guys, ang pinaka-priority dapat dito ay gamitin ang mga resources na makapag-exploit ho tayo para, 'di ba, kung saan tayo makakakuha ng panibagong enerhiya. Yung pera, guys, na kinikita nito dapat gamitin din, 'di ba? Yung kinikita ng Malampaya Fund na to, gamitin din para makapag-exploit tayo ng mga new energy resources. Dapat doon ho nagagamit yung pera. Kaso sa ibang parte ho, ginamit ni GMA yung pera. Hindi ho doon sa paghahanap ng mga new resources, energy, bagkus sa iba't ibang ahensya. So, yan ho, nakalagay dito sa Section 8. All fees, revenue, and receipt of the board from any and all resources, including receipt from the service contracts and agreements such as application and processing fee, signature bonus, discovery bonus, production bonus, all money collected from concessionaires representing unspent obligation, works, fines, penalties under Petroleum Act 1949 as well as the government share represent. Anyway, mahaba yan. Pero ang ibig sabihin lang naman dito in a layman's term, lahat ho ng kinikita ng Malampaya Funds, yung priority niyan ay gamitin ng pera para makahanap uli ng panibagong new resources. 'Di ba? Yun ho. Pero lumabag dyan si GMA. Bakit? Ito yun. Pakita natin sa inyo. So, ito guys, galing pa to sa 2017, itong COA reports na to. So, ginamit ho, ito, Malampaya Funds. Guys, naka-cellphone lang kasi ako, walang laptop kasi dito. Nasira na yung laptop ko eh. So, anyway, pagpasensyahan nyo na guys, i-draft ko na lang dyan. So, Malampaya Fund, Department of Budget Management 2004 to 2012 Fund Releases. So, ito, dyan niya ginamit. Dapat, 'di ba, sa paghahanap ng new resources, 'di ba? Kasi yung kita or yung pera na kinikita ng Malampaya Funds, 'di ba, dapat gamitin sa pag-search ulit ng new energy resources. Kaso ginamit ho ni GMA ang pera, ang kita ng Malampaya Funds sa iba't ibang ahensya. Kita nyo naman 'yan. Sa DA, sa DAR, sa DOST Pag-asa, DOF,
2008, 2009, 2009, 2009. Kaloka. Ito pa. DOH, DOCT, PCG. Ang dami pa. But wait, there's more. Yan o. Kita nyo pa yan. Ang dami yan, guys. Yan. 'Di ba? Ay, naloka ako dito kay GMA. So ngayon, yung baho ni GMA lumalabas na naman ulit. Anyway, dati pa naman 'tong may baho kasi yung Hello Garci, 'di ba? Yung kay Erap, dami nitong issue, 'di ba? Over sa power grabbing. Tapos ngayon, nadagdagan na naman ng isa, talagang literal na X na tong si GMA. Tapos 'di ba, kung babalikan natin din yung mga nakaraang buwan, lumalakad din sila ng tinatawag na coalition ba yun para, 'di ba, patanggalin impeachment plot si Pangulong Bongbong Marcos. Kaloka yung mga eksena. So ngayon kinarma na ata si GMA. So nakita nyo naman guys na madaming nilabag si Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi lang yun, pero ito yung pinaka-isa sa mga nilabag niya na talagang natamaan siya, yung Presidential Decree number 910. So ay, nako GMA, kailan ka magtitino? 'Di ba? Harapin mo 'yan. Ay, hindi na si Duterte presidente ngayon. 'Di ba? No wonder kaya pala gusto niyong ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos dahil talagang meron kayong mga isyung hindi kagandahan. Ay, nako. Anyway. Pagpatuloy pa ba natin, guys? Ito pa basahin natin. Which states the Malampaya funds should be used project related to the exploration, exploitation, and development of indigenous energy resources vital to economic growth. So, di ba nga, sabi nga dito, itong mga Malampaya funds na to, itong Malampaya funds na to, itong pera, di ba, na kinikita, dapat ginagamit ito sa exploration, exploitation, and development of indigenous energy resources vital to economic growth. Doon dapat yun ginagamit. Sa pag-research, paghanap, searching sa mga bagong energy. Kaso, ginamit ho ni GMA ang pera sa iba't ibang ahensya, which is not good. 'Di ba? Kasi nasa batas po yan ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kaloka. Anyway, na-explain ko naman ata. Medyo madugo nga lang. Anyway, thank you guys. Yun lamang ho. At it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video. Bye-bye mga kababayan.